Bakit may lumabas pang, pwede mo namang pigilan yung healing power para hindi dumaan doon at hindi lumabas doon sa babae yun, para maipon mo muna para sa anak ko. Dahil naunam naman ako sa kanya eh. Hello? Amen. Una naman ako sa kanya eh. Unahan na request yan, di ba Lord? I mean, gusto ko makita natin dito bilang isang Kristiyano, hindi natin maaalis sa ating damdamin kahit tayo po'y mananampalataya, na kung mahina-hina ang iyong pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, magtatanong ka, Lord, bakit inuna mo pa siya? Pwede mo namang unahin din ako. Una ako mag-request sa Kanya. Di ba, mayroong mga pagkakataon minsan na, bakit mas nauna pang bigyan siya ng answered prayer kaysa sa akin, mas tagal ako nagpe-pray para kaysa sa Kanya. Mas nauna pa siya. You know, sometimes it's a test of faith. And Jairus, okay, dito nakita mga kapatid, dito natin makikita that Jairus has a genuine faith in Jesus Christ. That in spite of those things happening, those hindrances happening, those distraction and delaying tactics happening, okay, tandaan niyo si Lord may delaying tactics, and I know He was just testing Jairus. Andiyan mo kayo mga anak ng Diyos? May mga hinihiling tayo sa Panginoon na para bagang, Lord, bakit hindi mo pa mabigay-bigay itong request ko na ito? Naniniwala ako. Jesus is just making some delaying tactics. He's just testing our faith. Pero makikita po natin si Jairus, nandito po, he patiently waited at wala tayong makikitang salita sa background na siya po ay nagrereklamo. Maaari siguro mayroon siya konting reaction, physical reaction, nakita niya kinakausap ni Jesus Christ yung babae. Siguro sinasabi niya, di po ba? Okay, may mga physical reaction siyang gano'n. Pero hindi po siya nagreklamo, he just waited to Jesus. Naniniwala ako kung bakit. Siguro sinasabi niya rito na, Lord, okay lang. Sapagkat nakuha ko na ang matamis mong oo. Okay? Naniniwala ako, Panginoon. Okay, na kaya mong pagaling ang aking anak. Kahit ano man ang sitwasyon niya ngayon. Kahit agaw buhay siya. Sapagkat alam ko na walang imposible sa'yo. Pero siyempre, nandun pa rin yung, Lord, kinakailangan ko na ngayon. Yung mga nagpe-pray, yung hingi ng answered prayer. Ngayon ang gusto natin. We don't want to wait. Amen? Maraming mga Kristiyano ayaw ng waiting. But you see, waiting, okay, is the test of faith. It's the test of faith. Yung waiting, na minsan, andyan na pero mabibiting ka pa. At nakikita mo, kailangan mo na, pero parang walang nangyayari sa paligid, parang walang ginagawa si Lord. Okay? And here, Jairus is so patiently waiting. Ang matindi, mga kapatid ko, ay ito. May matindi. Merong tinatawag na biglang change of circumstances. Sapagkat nung siya po, habang nagsasalita po ang ating Panginoong Jesucristo, may dumating na mga tao kay Jairus. Dumating at mayroong balita. Ang sabi po nila sa verse 25. We came to 36 din po niyo. While Jesus was still speaking, some men came to the house of Jairus, the synagogue ruler. May dumating na mga lalaki. Galing sa kanyang bahay. Humahamos. Lumapit sila gano'n. Tapos anong sabi? Sabi na, Bossing! Ano yun? Ang anak mo, patay na! Ayan, sabi nila. Patay na ang anak mo, Bossing. Well, sumagot, sabi ni gano'n. Sabi pa nung nagdagdag pa yung mga alipores niya. Wag mo nang abalahin pa si Jesus. Wala na. Tama na, wala nang silbi yung pag-ano mo sa kanya. Pag-imbita mo sa kanya. Wow. Kung tayo po si Jairus, mga kapatid, magkakaroon tayo ng maraming pag-iisip dito. Una, pwede kong sabihin, kasi si Lord ang bagal eh. Sana, alam mo na tumakbo muna kami, hindi pa ka naghanap dito nung babae na. Minsan baka nainis pa tayo sa babae. Ito kasi! Tama po ba mga kapatid ko? Pwede naman, di ba? Kasi agaw buhay yung anak ko. Tapos may darating dito yung mga alipores, sasabihin patay na.
Ang matindi, may dagdag pa. May gatong pa. Huwag mo nang abalahin. Baliwala na yung ginagawa mo. Hello? Discouragement. Nandito naglilingkod ka, nagtitiwala ka sa Lord. Tapos darating yung mga discouragement, yung mga nagdi-discourage sa'yo, siya pang pipigil sa'yo na, huwag ka na maglingkod kay Lord. Huwag ka nang mag-born again, huwag ka nang gumawa ng ganyan. Baliwala yan. Are you here? Ano sasabihin mo? Siyempre magkakaroon ka ng second thought. Namatay na nga yung anak ko. Siguro nga, Jesus doesn't care. Hello? Di ba mayroong mga ganong pagkakataon kahit may mga pananampalataya ka ngayon? Dahil sa sakit na nararanasan mo, maaaring makonclude mo nga na, oh, Jesus doesn't care. It was that close. Pero namatay na, wala na. Umuo nga siya. Pero parang, hindi naman niya binigyan ng priority ang aking kahilingan. Tama po ba? Amen. Ang matindi rito, mga kapatid ko, okay? Dahil matindi yung narinig niya, patay. Kahit may sabihin natin, hindi ako, okay? Sabihin natin, may pananampalataya pa rin ako. Palagay ko, maapektuhan pa rin ang pananampalataya mo kung ikaw si Jairus eh. Alam mo kung bakit? Kasi, kung ikaw si Jairus, sasabihin mo, Lord, ang inihiling ko kanina, Panginoon, healing power. Ang inihiling ko ngayon sa iyo, Panginoon, ay healing lang. Pero ngayon, Lord, nagtitiwala ako sa iyo. Parang mahirap magtiwala kasi kumpara mo, magtitiwala ka ngayon na kanina, hinihingi mo, healing lang. Pero ngayon patay na ang anak mo, ang hinihiling mo ngayon sa Panginoon ay miracle. Mas mabigat, di ba? Mas madali naman yata humiling sa Lord ng healing kaysa miracle. Tama mo ba? Mas mahirap yata yun. And yet makikita natin dito mga kapatid, si Jairus, when he heard that, masasabi natin mga, yung circumstansya that will rock his faith. Naniniwala ako, it rock his faith. Niyanig nun yung kanyang pananampalataya. Patay na yung anak. At hindi ka na dapat minsan sasabihin niya, sayang, mamamatay din pala yung anak ko, bakit nagpunta pa ako rito kay Jesus Christ? Dapat namatay yung anak ko, dapat nasa tabi niya ako. Amen. Pero alam po ninyo mga kapatid, tama yung ginawa ni Jairus eh. Kung mayroon ka mabigat na problema, wala ka dapat sa tabi ng problema. Dapat nasa tabi ka ng Panginoon Jesus. Amen. Hindi ka dapat mamalagi sa problema na yan. At tama yung ginawa ni Jairus. He was there. At tingnan po natin, tuloy po natin yung binabasa natin. Sabi ng mga alipores niya, why bother the teacher anymore? Verse 36, tingnan po ninyo. Ignoring what they said. Ano nangyari dito? Hindi po si Jesus Christ ang nag-ignore dito. Mismong si Jairus. He ignored. He ignored what he heard from his people. Reliable people dahil mga tauhan ko to. Hindi magsasabi sa akin ng kasinungalingan to. Okay? Ignoring what he heard. Mga anak ng Diyos, ito dapat gawin ngayon. Hindi lang ng mga tatay sa gitna ng mabigat na problema. Bawat Kristiyano na nandito ngayon na nakikinig. You don't have to allow those problems, those predicaments, those bad things happening in your life to sink in under your skin. Na maapektuhan ang iyong puso, ang iyong mentalidad. Okay? At para anong nagiging resulta